Hindi na nga ba dapat magpatuli ang mga naniniwala sa Diyos Ama? Ayon sa Galatians 5:2-4, bigyang pansin, ako, si Paul, ay sasabihin sa inyo na kapag kayo ay nagpatuli, wala na kayong makakamit na kaligtasan mula sa Mesaya o Christ. Bukod pa rito, ako ay tatayo muli bilang patunay sa sinuman na magpapatuli dahil siya ay magkakaroon ng utang o kasalanan sa buong batas o Torah. Ang Mesaya o Christ ay mababaliwala mula sa kanino man na itinuturing na matuwid sa batas o Torah. Siya ay mabibigong makakamit ng kaligtasan. Mula rito ay tila sinasabi ni Paul na hindi na natin kailangan sundin ang batas ng Diyos o Torah tungkol sa pagtuli. Ganun pa man, kailangan din nating isaalang-alang ang sinabi ni Paul sa Romans 2:25. Sa katotohanan, ang inyong pagiging tuli ay tunay na nakahihigit kung sumusunod kayo sa batas o Torah. Ngunit kung lalabag kayo sa batas o Torah, ang inyong pagiging tuli ay magiging hindi tuli. Ngayon, alin nga ba sa dalawa ang tama? Ang magpatuli o hindi? Ayon sa ilan, kaya raw dalawa ang sinasabi ni Paul ay dahil ang pagiging tuli ay sa mga Hudyo o Israelita lamang, at ang mga dayuhan ay kailangan lamang maniwala kay Yeshua o Christ. Kagaya raw ng pagtuli ni Paul kay Timothy, dahil ang ina nito ay isang Hudyo o Israelita, at ang hindi pagsang-ayon ni Paul sa pagtuli kay Titus, dahil daw sa pagiging dayuhan nito. Ngayon, upang mabigyan ito ng linaw, ano nga ba ang sinasabi ng tipan o kasunduan ng Diyos kay Abraham tungkol sa pagtuli? Ayon sa Genesis 17:9-14, sumagot ang Elohim at sinabi kay Abraham, pananatilihin mo ang tipan o kasunduan na ito sa iyo, sa iyong anak, hanggang sa mga susunod na salinlahi. Sa makatuwid, ang tipan o kasunduan na ito ay pananatilihin sa pagitan natin, ang iyong anak, at hanggang sa lahat ng kalalakihan ay tutuliin. Putulin ang balat ng lambi sa ari. Ito ang magiging tanda ng tipan o kasunduan sa pagitan natin. Ang mga anak na lalaki na 8 araw na gulang ay tutuliin. Lahat ng kalalakihan sa salinlahi na ipapanganak sa iyong bahay, kahit ang mga nabili sa salapi. Lahat ng lalaking dayuhan na hindi nagmula sa iyo. Ang mga ipapanganak sa iyong bahay at nabili sa salapi ay tutuliin upang maging ganap ang tipan sa inyong balat. Isa itong tipan o kasunduan sa magpasawalang hanggan. Kung ang lalaki ay hindi matutuli kung saan ang balat ng lambi sa kanyang ari ay hindi naputol, ang nilalang na ito ay aalisin mula sa inyo dahil sa paglabag sa tipan o kasunduan. Ngayon, kung mapapansin, nabanggit na ang tipan o kasunduan ng Diyos kay Abraham tungkol sa pagtuli ay hindi lamang sa mga anak ni Abraham, sa halip ay maging sa mga dayuhan. At higit sa lahat, nabanggit din na ang tipan o kasunduan ng Diyos kay Abraham tungkol sa pagtuli ay magpasawalang hanggan. Ibig sabihin, ang tipan o kasunduan na ito ay hindi maaaring masira kailanman at dapat sundin magpahanggang ngayon. At kahit si Paul ay sumasang-ayon dito. Ayon nga sa Romans 3:28-31, totoo, mahihinuhan natin na ang isang tao ay itinuturing na matuwid o righteous dahil sa paniniwala sa Diyos Ama, malayo sa paggawa sa batas o Torah. Ang Diyos Ama ay sa mga Hudyo lamang ba? Hindi, maging sa mga dayuhan. Tama, maging sa mga dayuhan din. Dahil sa katotohanan, may isang Diyos Ama na itinuturing na matuwid o righteous ang tuli na mula sa paniniwala sa Diyos Ama at ang hindi tuli sa pamamagitan ng paniniwala sa Diyos Ama. Ngayon, dapat bang sirain na natin ang batas o Torah dahil sa paniniwala sa Diyos Ama? Hindi, sa halip ay tatayo pa natin ang batas o Torah. Ngayon, upang masagot ang tanong sa dahilan ng pagtuli kay Timothy at hindi pagtuli kay Titus, kailangan muna nating malaman kung bakit sinabi ni Paul sa Galatians 5:2-4 na ang pagpapatuli ay magpapabaliwala sa Mesaya o Christ. At ang sagot ay makikita natin sa nakaraang larangan ni Paul. Ayon nga sa Philippians 3:5, natuli noong 8 araw na gulang mula sa bayan ng Israel mula sa angkan ng Benjamin. At ayon sa batas o Torah, isang Pariseo o Pharisee. Ngayon, ang mga Pariseo o Pharisee ay may pinanghahawakan na 2 batas.
Ang isa ay ang batas ng Diyos o Torah o ang tinatawag nilang Torah Shebichtav o written Torah. Ito ang batas na ibinigay ng Diyos kay Moses sa bundok ng Sinai. At ang pangalawa ay ang kaugalian ng mga nakatatanda o Talmud o ang tinatawag nilang Torah Shebe Alpe o Oral Torah na pinaniniwala ng mga Pariseo o Pharisee at ilang Hudyo na nagmula kay Moses. Ganun pa man, walang kahit isang patunay ang mahanap sa batas ng Diyos o Torah o written Torah na kay Moses nga nagmula ang kaugalian ng mga nakatatanda, Talmud o Oral Torah. Sa madaling sabi, ang kaugalian ng mga nakatatanda, Talmud o Oral Torah ay gawa-gawa lang ng kung sino man. Ngunit sa kasamaang palad, ang kaugalian ng mga nakatatanda, Talmud o Oral Torah ay kinikilala ng mga Pariseo o Pharisee at ilang Hudyo na bahagi ng batas ng Diyos o Torah. Ibig sabihin, ang tawag din ng mga Pariseo o Pharisee at ilang Hudyo sa kaugalian ng mga nakatatanda, Talmud o Oral Torah ay batas ng Diyos o Torah. At bilang dating Pariseo o Pharisee na kinalakihan ng turo na ito, ganon din si Paul. Tinatawag din niya ang written Torah at Oral Torah na batas ng Diyos o Torah. At ito ang dahilan kung bakit mahirap maintindihan ang mga sulat ni Paul. Ayon nga sa 2 Peter 3:15-16, at ang pagpapahalaga sa pagdurusa ng Panginoon Yeshua o Christ na siyang nagligtas. Ayon nga sa ating minamahal na kapatid na si Paul, na ayon din sa karunungan na naibigay na naisulat niya sa inyo. Gayon din sa lahat ng nasabi niya sa kanyang mga sulat. Dahil sa mga ito, kung saan ang ilan sa mga ito ay mahirap maintindihan, at kung saan ang walang alam at hindi matatag ay binabaluktot ang mga ito. Gayon din sa mga natitirang sulat ni Paul na magtutungo sa kanilang sariling pagkasira. Ngayon, dito papasok ang dahilan kung bakit ayon kay Paul ang pagpapatuli ay magpapabaliwala sa Messiah o Christ. Dahil ayon sa mga Pariseo o Pharisee at ilang Hudyo, ang kaugalian ng mga nakatatanda, Talmud o Oral Torah ay ang pamamaraan ni Moses, kung saan ayon sa kanila, ito lang ang daan patungo sa kaligtasan. Ayon nga sa Acts 15:1, at ang ilan sa mga Pariseo o Pharisee na bumaba mula sa Yehuda o Judea ay nagturo sa ating mga kapatid na kapag hindi raw sila nagpatuli sa pamamaraan ni Moses, Talmud o Oral Torah, sila ay hindi kailanman maliligtas. Sa madaling sabi, may mga kapatid sina Paul na naniwala sa mga tinuro ng ilan sa mga Pariseo o Pharisee na hindi sila kailanman maliligtas kapag hindi sila nagpatuli. Kung ganon din lang, sasaan pa ang lahat ng pagdurusa ng Panginoong Yeshua o Christ kung ang kaligtasan ay makakamit din lang pala sa pagpapatuli sa pamamaraan ni Moses, Talmud o Oral Torah. Ayon nga muli kay Paul sa Galatians 5:2-4, bigyang pansin, ako, si Paul, ay sasabihin sa inyo na kapag kayo ay nagpatuli, wala na kayong makakamit na kaligtasan mula sa Messiah o Christ. Bukod pa rito, ako ay tatayo muli bilang patunay sa sinuman na magpapatuli, dahil siya ay magkakaroon ng utang o kasalanan sa buong batas o Torah. Ang Messiah o Christ ay mababaliwala mula sa kanino man na itinuturing na matuwid sa batas o Torah. Siya ay mabibigong makakamit ng kaligtasan. Dahil ayon kay Paul, ang pagpapatuli ay sa mga tao lang na napatunayan na ang pagiging matuwid o righteousness, kagaya ni Abraham. Ayon nga sa Romans 4:9-12, ang pagiging pinagpala ba ay naayon sa pagiging tuli o sa pagiging hindi patuli? At dahil sinasabi na ang paniniwala sa Diyos Ama ay binilang kay Abraham na pagiging matuwid o righteousness, sa paanong paraan ba natin ito binibilang? Binibilang ba natin ang pagiging matuwid o righteousness sa pagiging tuli o sa pagiging hindi patuli? Hindi kailanman sa pagiging tuli. Sa halip ay sa pagiging hindi patuli. Dahil siya, si Abraham, ay nakatanggap ng patunay ng pagtuli na tanda ng kanyang pagiging matuwid o righteousness. Siya, si Abraham, ay may paniniwala sa Diyos Ama sa kabila ng pagiging hindi patuli na nagdala sa kanya upang maging ama ng lahat ng may paniniwala sa Diyos Ama sa kabila ng pagiging hindi patuli. Ang pagiging matuwid o righteousness niya ni Abraham ay binilang din. At siya, si Abraham, na ama ng mga natuli, siya, si Abraham, ay hindi nagsimula sa pagiging tuli lamang. Sa halip, naglakad muna siya sa mga hakbang
ng paniniwala sa Diyos Ama. Ang ating ama na si Abraham ay nagsimula sa pagiging hindi patuloy. Ibig sabihin, kaya hindi sangayon si Paul sa pagtuli kay Titus, hindi dahil sa pagiging dayuhan ni Titus, kundi dahil sa nagsisimula pa lang si Titus maglakad sa mga hakbang ng paniniwala sa Diyos Ama, o pinapatunayan pa ni Titus ang kanyang pagiging matuwid o righteousness. Samantalang kaya tinuli ni Paul si Timothy, hindi dahil sa pagiging Hudyo ng kanyang ina, hindi rin dahil upang makapanlinlang ng ibang Hudyo na sumali sa kanilang samahan, kundi dahil sa napatunayan na ni Timothy ang kanyang pagiging matuwid o righteousness. Sa madaling sabi, dapat magpatuli ang mga naniniwala sa Diyos Ama kung ang paniniwala nila ay kagaya sa paniniwala ni Abraham. At paano ang paniniwala na kagaya kay Abraham? Ayon sa James 2:14-26, ano ang napala, aking mga kapatid? Kung ang ilan sa inyo ay sasabihin na siya ay may pinanghahawakang paniniwala sa Diyos Ama, ngunit wala namang pinanghahawakang gawa, maliligtas ba siya ng paniniwala niya sa Diyos Ama? Kung ang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay na walang kasuotan at kulang sa pang-araw-araw na pagkain, ngunit ang ilan sa inyo ay sasabihin sa kanya, humayo ng payapa, magdamit at kumain, ngunit hindi naman ginawa ang sinabi na ibibigay na pangangailangan ng katawan, ano ang napala? At sa parang ito ng paniniwala sa Diyos Ama, kung wala namang pinanghahawakang gawa ay patay, na ayon dito ay nag-iisa. Ganun pa man, ang ilan ay sasabihin sa inyo na siya ay may pinanghahawakang paniniwala sa Diyos Ama, ako rin ay may pinanghahawakang gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong paniniwala sa Diyos Ama mula sa iyong gawa. Ako rin, ipapakita ko sa iyo ang aking paniniwala sa Diyos Ama mula sa aking gawa. Ikaw ay naniniwala na may isang Diyos Ama, mahusay, kahit ang demonyo ay naniniwala sa Diyos Ama at natatakot. Ngunit piliing maintindihan o taong walang alam na ang paniniwala sa Diyos Ama na nakahiwalay mula sa gawa ay patay. Tinawag na matuwid o righteous si Abraham, ang ating ama. Tinawag na matuwid o righteous mula sa kanyang gawa sa pag-alay kay Isaac, ang kanyang anak na lalaki, sa alayan. Pagmasdan na ang paniniwala sa Diyos Ama ay natulungan ng gawa at mula sa gawa ay naging ganap o perfect. Ganap o perfect na gawa. At ang kasulatan ay nabuo, at ayon dito, si Abraham ay naniwala sa Diyos Ama at binilang ito sa kanya bilang pagiging matuwid o righteousness at tinawag na kaibigan ng Diyos. Pagmasdan, ngayon, tunay na mula sa gawa ay itinuring na matuwid o righteous at hindi mula sa paniniwala lang sa Diyos Ama. At hindi ba si Rahab na isang bayarang babae ay tinuring na matuwid o righteous mula sa kanyang gawa na pagkupkop sa mga pinadala at pagpapataka sa kanila sa kabilang daan? Dahil kagaya sa katawan na nakahiwalay mula sa kaluluwa ay patay, sa parang ito ang paniniwala sa Diyos Ama na nakahiwalay mula sa gawa ay patay din. Sa madaling sabi, dapat magpatuloy ang mga naniniwala sa Diyos Ama kung may paniniwala sila na kagaya kay Abraham na may kasamang gawa. At ano ang gawa na ito na kagaya kay Abraham? Tama, ang gawa mula sa paniniwala sa salita ng Diyos o kay Yeshua o Christ. Ayon nga kay Yeshua o Christ sa Matthew 5:17-19, huwag isipin na nagtungo ako rito upang sirain ang batas o Torah o ang mga propeta o Nevi'im. Hindi ako nagtungo rito upang sirain, ngunit upang tuparin o gawin. Dahil sa katotohanan, sasabihin ko sa inyo, hanggang saan man sa langit at sa lupa ang masira, isang katiting o kahit isa sa pinakamaliit na batas o Torah ay hindi kailanman masisira mula sa batas o Torah. Hanggang saan man sa lahat ng ito ay matutupad o gagawin. Kung sino man sa mga bagay na ito ang babali o sisira, kahit sa isa sa mga ito na pinakamaliit na utos at ituturo sa tao, ay sa makatuwid tatawagin pinakamaliit sa kaharian sa langit. Ngunit sino man, saan man siya, ang gagawa o tutupad at magtuturo ng mga ito, ay tatawagin dakila sa kaharian sa langit. Kung nakatulong ito sa inyo, maaari nyo kaming tulungan pabalik sa aming Ko-fi o Patreon. Ang mga link ay makikita sa description. Ayon nga sa 1 Corinthians 9:9-11, dahil nakasulat sa batas o Torah ni Moses, huwag busalan ang baka na naghihiwalay ng butil mula sa talukap. Tingin nyo ba na ang baka ang pinagmamalasakitan dito ng Diyos? O tayo ang tinutukoy dito? Tama, tayo ang tinutukoy dito. Dahil nakasulat, siya na nag-aararo ay umaasa na may makakamit sa kanyang inaararo. At siya
na naghihiwalay ng butil mula sa talukap ay umaasa na may makakamit na butil mula sa kanyang tinatalukap. Kaya kung nagtanim kami sa inyo ng kabanalan, labis-labis ba kung aani kami sa inyo ng pangangailangan?